At mga kada, alam nyo bang hindi nyo na kailangan bumili ng pets? Minsan, ang mahal-mahal pa ng mga sinispend natin just to buy pets, di ba? Mas maganda pong mag-ampon na lang tayo ng mga pets na inaabandona na. Kasama po natin ngayon si Mr. Ross Rawoli, ang founder ng Ampon Alaga. Hi, Ross! Hey, good morning! And who is this sleepy little girl na kasama mo? This is Letty. Na-rescue namin 2 months ago. Saan nyo naman nahanap si Letty? Nakuha namin siya sa Las Piñas. 3 silang magkakapatid. Oo. Dahil 2 months old pa lang sila, malabo pa silang makasurvive that time. So, buti nahanap namin and dahil may space pa kami sa shelter namin, yun, inahanapan namin sila ng panibagong So, mag-aampon sa kanila. in the case of Letty, yung mga puppies lang talaga yung niligaw? Yes, yung mga puppies lang. Siguro yung owner, hindi niya napakapon yung alaga niya and hindi niya na kayang magdagdag pa ng alaga, which is yung mga anak ng aso niya. Kaya tinatapon nila. Kawawa. But look at Letty. She is thriving. Diba? Ikaw ba, Ross, ilan na mga in your care at the moment and up for adoption? Sa shelter namin, meron kami ngayon 15 dogs na naghahanap ng panibagong bahay. Meron din kaming 6 cats. Okay. At ano yung mga storya nitong mga to? Maaari ka bang magkwento ng ilan pang mga stories nila? Iba-iba rin. Pero most common talaga is yung mga ina-abandon. Tapos karamihan kasi sa mga tao dito, pag hindi na nila maalagaan yung alaga nila, dahil lilipat sila ng probinsya or nagkaroon sila ng work, tinatapon na nga lang nila. Or yung iba nakakalungkot kasi pinamimigay nila sa nagkakatay. Oh no! Ikaw ba, Ross, fur parent ka talaga ever since? Yes, so meron akong 4 dogs and 3 cats. Ito yung pangsarili mo talaga. Ito yung sarili kong alaga ngayon. Tapos, paano ka naman na-involve in rescuing and taking care of abandoned pets? Simula bata ako, mahilig na talaga ako sa hayop. And yun nga, nag-start ako mag-work dito sa PETA para sa campaign ng spay and neuter at adoption. Then, ngayon, dumadami na yung reports sa amin ng mga ganitong cases. So, maasa kami na mas ma-promote namin sa mga Pilipino na piliin nga mag-adapt kaysa bumili ng hayop. Oo. Ano ba usually ang, ano ba usually ang nagiging apprehension ng mga tao about adopting pets? Bakit pinipili pa nilang gumastos ng pagkamahal-mahal or malaking halaga ng pera para lang bumili? Napakadami nating nangangailangan ng mga hayop na ano ba nangyayari, 'di ba? If they're not pwedeng palaboy-laboy sila sa kalye, pwede rin silang ma-pick up ng mga pounds natin na alam naman natin na after a certain period of time, talagang euthanize na sila or mercy killing, di ba? Ito yung pinaka-nakakalungkot kasi araw-araw, halos hundreds ng animals ang na-euthanize sa iba't ibang pound everyday dahil nga sa kakulangan ng mga taong nag-aampon at saka hindi napapakapon yung mga alaga. Oo. So, importante talaga yung spaying and neutering para hindi dumami ang ating mga alaga to a point na hindi na natin sila kayang alagaan ng maayos tapos i-abandon na. So, kamusta naman ang receptiveness ng mga Pinoy mag-adapt ng mga alaga? Ngayon medyo dumadami na rin naman compare before kasi dati tingin ko karamihan ng tao gusto talaga yung may lahi dahil magaganda yung itsura. Pero ngayon mas naiintindihan na naman ng mga Pilipino na pareho lang naman yung pagmamahal na ibibigay sa'yo ng Aspin, yung mga aso natin, sa mga purebred na aso. So kahit papaano dumadami na, although konti pa rin compare sa dami ng aso na naabondo na araw-araw. At saka, kamusta ano ba yung proseso para mag-ampon ng isang alaga sa inyo, Ross? Sa amin madali lang, just message our page, magsasend kami ng link doon for interview. Kapag ka nakapasa sa interview, ihahatid mismo namin yung aso sa kanila. Complete vaccine na rin at ipapakapon din namin yung aso para rin hindi na dumami at magkaroon sila ng problema kapag nanganak yung alaga.
Rose, pwede mo bang para na rin makatulong para lumambot yung mga puso ng mga kada natin and really consider adopting? Ano yung mga matitinding sad stories? Although ako, lambot ng puso ko sa mga ganyan. Pinaka nakakalungkot sigurong part talaga yung alaga na nila ng matagal yung alaga nila, like tumagal na sa kanila ng 5 years, then magkakaroon sila ng problema sa family nila or mag-work sila, inaabandon na talaga nila yung alaga nila. Napakaraming ganitong tao na ako hindi ko maintindihan. Hindi ko kayang gawin to sa alaga ko mismo. Gagawan ko ng paraan na maisama ko yung alaga ko or... Saan sila ina-abandon? Usually yun pinapagala na lang sa kalye. Tinatapon na lang nila sa kalye. Kaya tayo maraming stray dogs dahil doon. Or sinusurrender nila sa mga pound. Alam din ng mga city pound to na napakaraming tao na ganito. Na pinamimigay na sa kanila yung alaga nila. So, Ross, can you please take this opportunity to tell Arcadas na, sige, i-ano mo na talaga sila, i-endeavor mo sila na, please, can you spay and neuter your pets? And if you're considering to get one, pag-isipan mo na mabuti. And before they decide to shop, to consider adopting muna. Oo. Sige, saan ba kayo mahahanap, Ross? Go ahead. So, sa mga tao dyan na nag-iisip mag-alaga ng aso o pusa, bago kayo mag-alaga, pag-isipan nyo munang mabuti kasi ang pag-aalaga ng aso o pusa ay tatagal ng 10 taon mahigit. At kung hindi tayo handa, yun nga, mangyayari na posibleng i-abandona natin itong mga hayop na ito. At kapag nag-alaga tayo, make sure natin na ipapakapon din natin yung alaga natin para hindi na sila dumami. Dahil pag dumami sila sa bahay natin, yun nga, napakahirap alagaan. Kapag nagkasakit sila, hindi na natin sila madala sa vet. At lastly, yun nga, bago kayo bumili ng hayop, i-check nyo muna yung mga aso o mga pusa sa animal shelter para naman mabigyan natin sila ng second chance. Oo, kasi I'm sure ikaw, you're a private individual, ano yung mga challenges na experience mo trying to give a good life to these mga abandoned animals natin? Siguro pinaka nakakalungkot talaga yung may mga times na hindi mo na ma-respond lahat ng nire-report sa inyo kasi wala na kayong budget or space para dun sa mga panibagong animals na nire-report dahil nga kokonti yung nag-ampon. Wala nang lumalabas sa amin. Mas marami yung gustong pumasok. Oh, tapos na ba kayo? Successfully match a pet and an owner, tapos they lived happily ever after? Yes, maraming beses naman na isa rin yung sa masayang part ng trabaho ko, ng ginagawa ko na yun nga, maraming pamilya yung mas naging masaya dahil nagkaroon sila ng bagong miyembro ng pamilya nila. Wow. At itong mga aso at pusa na ito, nagkaroon din ng second chance dahil yun nga, itong mga hayop na ito, kung hindi sila naampon, malamang baka nasagasaan na sila or nagkasakit sa kalsada. That's right. Kaya let's give them a second chance, mga kada, na mamahal din, di ba? Na mahalin ang itong mga abandoned pets natin. Maraming salamat, Ross. Maraming salamat din. And God bless you for the great things that you are doing for creatures. Netizens, for more Kada Umaga updates, i-click lamang po ang subscribe button at i-follow ang Net25 social media pages on YouTube, Facebook, and TikTok at pati na rin ang Net25 TV.